Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Big man, running tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit di lang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang yabangan. Customer, namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi panay boss. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagaman binitin siya. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang inggit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di na malipat, dog, kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big Man blazing, lahat ay woke. Big Man walang katulad, laging on point, parang sa baril ang lakad. Rush fire, deals tighter. Big Man airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big Man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game kami ang hari. Big Man, di mo kayang tapatan. Walang kaya-kaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka bossin. Naging sampayan. Ayun. Big Man, mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossing. Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Hello po! Magandang tanghali po sa inyong lahat mga ka-airsoft ko. Grabe, loaded na loaded yung mesa ko ngayon. No? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin to, hindi ko alam kung paano ko gagawin, pero nakakataba ng puso. Actually mga ka-airsoft, hindi ko kailangan tong mga to, no? Meron mga ganito or wala, pagsisilbihan ko kayo. Meron ganito o wala, gagawin ko yung trabaho ko para mapagsilbihan ko kayo, no? Anyway, gusto kong pasalamatan, okay? Number 1, yung nasa likod ko. Mga ka-airsoft, meron pong nagbigay sa atin, nagregalo sa atin ng Adidas na jacket. Actually, may mga
may collection ako nito. Meron na ako nitong yellow, meron akong red, and meron akong blue. Ang wala na lang ako is color white at saka black. May black na ngayon. Color white, black, and gray. So may black na ngayon, white and gray na lang. Baka naman. Hindi, joke lang ha. May nagbigay po nito. Shoutout po, good day and good afternoon. Maraming salamat po. Si Sir Rick Pangan of Virginia, USA. Actually, binigay ito sa atin nung araw ng linggo. Kung makikita nyo yung live na ginawa ko nung araw ng linggo, suot-suot ko to. Hindi ko nga inalis yung tag, no? Kasi, ganito ako eh. Pag binigay ng ka-airsoft, look, ano yan? Pag binigay ng ka-airsoft, pinapahalagahan ko yan, no? Kaya hindi ko pa inalis yung tag. Actually, tatabi ko muna to. Pag susutin ko na, saka ako naalisin. I feel good. Okay, shout out, good day and good afternoon, Sir Rick Pangan. Ito po yung binigay ninyo na Adidas na, guys, orig to. Grabe, no? So, sinuot ko to ng Sunday. Actually, collection ko talaga to, itong ganito. Wala talaga ako nung white, nung gray and black. So, sarap. Kasi to masarap to pag nagsho-short ride lang. Yung tipong hindi naman malayuan yung biyahe mo, no. Sarap to. Okay. Para lang makita niyo. Ayan ha. Sarap to, mga airsoft, no. So, sige na, mag-jacket na muna tayo, no. Maraming salamat po, Sir Rick Pangan, sa binigay ninyo na napakaganda na grabe, nakakataba ng puso, mga airsoft. Okay, shout out, good day and good afternoon. Salamat po kay Sir JC Resurrection of Calgary, Canada. I feel good. Okay, mga airsoft, no, may nagregalo pa rin from Calgary, Canada. Dumating na, pinadala to. Okay, isa-isahin ko pa ba? Okay, number 1, sige, isa-isahin natin. So, nagbigay siya ng, ano yung tawag mo nito? Look, Dubai chocolate, no? So, sabi ko nga sa inyo, meron nito or wala, makikita nyo pa rin ako, no? Actually, hindi kailangan to, pero dahil nagbigay kayo, napakasarap, nakakataba po sa puso, no? Nagbigay ng Dubai chocolate, then nagbigay ng chocolate, talagang tataas ang sugar level natin ito, no? Plus, ito pa, ito pinakamalupit dito, mga airsoft, no? Nagbigay siya na sa akin ng belt bag na North Face, actually original yan, ha? Okay? Nagbigay ng North Face na belt bag, magagamit ko ito pag nagra-rides ako, okay? Then, anong model to? Jordan 4. Nakita ko na kanina eh. I-scan mo nga. Nakita ko na eh. Sige. Google yan? Ha? Okay. Okay, nagbigay siya sa atin mga airsoft ng Jordan 4 na kung tawagin to, Ispicite. Ito ba yon? Oo, ito no. Jordan Speaks Low. Oo, ayan na, oh. Di ba, no? Ayan, no? No? Ispicite low. No? Okay, saktong-sakto pa sa size ko. Hindi ko hiniling to, hindi ko ni-request. Actually, wala akong alam rito. Nagulat lang rin ako, no? Ganito yung mga sinusuot ko. Siguro nakikita ng ating ka-airsoft sa live. Mga low cut, retro ang dating, no? Maraming salamat po. Grabe. Grabe. Okay, no? Na hindi ko
alam kung tamang i-flinex ko to, pero dahil gusto ko kayong pasalamatan, kaya isinama ko sa live ko, no? Maraming salamat. Yun, ito pala yung model, oh. Pasensya na, no? Okay. Grabe, no? Jordan 4 is beside. Local. Ayan, okay. Airsoft, maraming salamat. JC Resurrection at saka kay Sir Rick Pangan. Maraming salamat po. Okay. Thank you. Okay ngayon mga Airsoft, dire-diretso po tayo. Review and unbox ng unit ng ating mga ka-Airsoft. Okay, unit ng ating ka-Airsoft. Ito mga ka-Airsoft, matagal yung hindi nakita to. Nasa display ko lang to. Actually, hindi siya binebenta. Actually, hindi siya ginagalaw. Kaya lang, talagang napagtripan ng ating big time ka-Airsoft from the House of Representative. Okay, staff siya sa House of Representative, Sir Justin Jimeno of House of Representative. Bossing, unang-una po, maraming salamat sa pagtitiwala po ninyo sa Big Man. Alam ko, pwede kayong kumuha sa iba, pero nagtiwala po kayo sa Big Man. Isa lang po ang sisiguraduhin namin. Bossing, yung tiwalang ibinigay nyo sa amin, hindi po masisira, hindi mawawara. Yung tiwalang ibinigay nyo sa amin, pangahawakan namin yan, bossing, para mas lalong mapaganda yung serbisyo namin. Sir Justin Jimeno, ito po yung unit mo, the Staccato 2011 Staccato 5.1, ang halimaw, ang barako. Okay, what is good and special about the Staccato? Medyo i-rewind natin yung history. Okay, during the pandemic, ito na ha, makinig kayo sa kwento. Way back, during the pandemic, year 2020, actually 2018 pa lang, nagkaroon na ng agreement between the STI company, the TTI company, and the Staccato. Okay? Nagkaroon sila ng agreement na mawawala na ang STI and TTI. I-rebrand, i-rename into a Staccato. Okay. Staccato is a company name which eventually nag-merge. So, naglabas sila ng unit na magiging trademark ng company. Yun na yung lumabas. 2011 Staccato. Okay? Itong hawak ko ngayon is a full black unit. Hindi ko lang alam kung maglalabas sila ng ibang color, pero kung sa tikas, ganda. Nandito na lahat, okay? Out of the box, naka-upgrade na siya ng front optic. Ordinary rear sight, okay? Walang RMR sight, no? Walang RMR sight na nakalagay. Nilagay ko lang, add-ons yan. Upgrade na ginawa ko, okay? Out of the box, naka-upgrade siya. Ayan, makikita nyo, naka-optic sight, then naka-magwell siya. Out of the box, ha? Ngayon, pag sinabing out of the box, ibig sabihin, dumating yan dito sa Pilipinas, naka-upgrade ito, tsaka to, dalawa upgrade. Ngayon, syempre, dahil magaling tayo. Ngayon, syempre, dahil bibo tayo. Ngayon, syempre, dahil quality ang unit na meron tayo, in-upgrade natin. Number 1, fine-tuning, trigger job, fixed outer barrel, hammer protection pad, half-up rubber, and enhancement of the nozzle. Okay? Itong unit na to, normally, ang FPS nito, matikas to, guwapo to, is 350 FPS. Okay? Hindi ko lang sure. Look, ang lamig ng magazine ko. Condition mo. Hindi ko lang alam kung ilang FPS ngayon to. Kasi, in-upgrade na po ito. Okay? Kasi natin, i-lock natin manually, makikita nyo yung barrel. Ayan ha. Naka-fix outer barrel. Hindi siya kumakalog. Hindi siya umaalog, naka-fix siya. Yung unit na hindi naka-fix outer barrel, bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa, this is a T-Rex High Kappa. Ayan ha. Hindi naka-fix outer barrel to ha. O, ayan ha, to.
O, yan. Hindi naka-fix outer barrel yan, ha? Ngayon, yung in-upgrade namin is ganito na, naka-fix barrel na. Hindi na umaalog. Ito, ito umaalog kasi hindi ito naka-fix outer barrel, hindi pa naka-upgrade. Papakitaan ko kayo ngayon ng T-Rex din na naka-upgrade. Ito. Ito, makikita nyo, dalawa, parehas, magkamuka. This one is not upgraded, ayan ha. Ito, upgraded. Hindi kumakalo. Naka-fix barrel, hindi naka-fix barrel. Okay, ayan. Maganda na yung malinaw. At least alam nyo yung difference ng naka-upgrade sa hindi naka-upgrade. Okay? Ngayon dito, out of the box, naka-upgrade na nga, sabi ko sa inyo, yung optic and ito, magwell. Okay, ngayon ang in-upgrade namin dito, number 1, the fixed outer barrel, the fine-tuning, the trigger job, the hammer protection pad, the hop-up rubber, at saka enhancement of nozzle. Kaya ngayon itong unit na to, malayong malayo doon sa out of the box. Malayong malayo sa original. Okay? Bakit nilagyan ng RMR site? Samantalang ang sabi mo, Big Man, ang 2011 is hindi siya pang practical shooting. Okay, i-correct ko kayo ha. Wala akong sinabing hindi pang practical shooting ang 2011. Ang sinasabi ko lang, hindi siya DDN sa practical shooting. Okay? Kasi iba talaga ang mga pangdiinan sa practical shooting. Pwede mo siyang gamitin into a practical shooting, but not on a competition. This is not a competition grade unit. Pero kung pang practical shooting, pwede. Okay? Ayan. Minsan kasi may sinasabi ako na nagka-come up kagad kayo sa conclusion na hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Di ba? Yung nung sinabi ko na ang 2011 is hindi pang practical shooting, ang nag-register sa utak nung iba is hindi pwede. Okay? Pero ang ibig kong, what I'm trying to say to you, anong ibig kong sabihin doon is, hindi siya pwedeng pang practical shooting kung yung practical shooting na nilalaroan mo is a competition. Pero kung yung nilalaroan mong practical shooting is just a fun game, weekend game, Sunday stress reliever, pwede mong gamitin. Actually, lahat ng barrel pwede mong gamitin into a practical shooting. Yun nga lang, don't expect na lahat ng barrel DDN. Ibig ko sabihin, dadaling ka sa podium, bibigyan ka ng trophy. Hindi lahat ng unit kaya kang bigyan ng ganong kasikatan. Kasi meron talaga mga unit na the best for practical shooting. Ito, example. Pwede ka mag-drive ng sasakyan. Kahit anong sasakyan pwede mong i-drive. Pero, kung ang sasalihan mo ay karera, hindi pwedeng lahat ng sasakyan. Hindi pwedeng kahit anong sasakyan. Ang gagamitin mo is yung sasakyan na nakadesign for a race, for a competition. Diba? Racetrack, Batangas Racing Circuit, Subic, Tarlac Racing Circuit. Pwede mong i-drive kahit van, pwede mong i-drive kahit pick-up, pwede mong i-drive kahit truck. Doon sa racing circuit. Pero, ang pinag-uusapan natin, kung karera na, magkakarera na, hindi mo pwedeng isali yung van or what. Mas nananatili pa rin, mas malakas pa rin ang mga sedan. Okay? Kasi yung mga van, yung mga sedan, actually hindi naman sila designed for a slalom, for a race circuit, di ba?
design lang sila for van to carry kumbaga loads like people. Yun naman mga pickup truck to carry cargo, 'di ba? Doon sila design. Ngayon, hindi sila design for air race. Ganun din 'to. Pwede mo itong ilaro sa practical shooting, sa shooting range, pero kung competition na ang pinaglalabanan, hindi ito papalag. Dahil this unit is a very powerful unit. Napakataas ng FPS, napakalakas ng palag, kasi nga 2011 siya. Just imagine, sa tunay na baril, ang 2011 is caliber 45. Alam nyo ba na pag tinamaan ka ng isang caliber 45, mahihiya kang bumangon. Hindi ka nababangon. At hindi ka makakabangon. Ganong kalakas ang caliber 45. Kaya pagdating sa airsoft, ganun din yun. Ina-adapt din nila. Malakas ba sa tunay na baril yan? Sa tunay, sa live? Dapat malakas din siya sa airsoft. Di ba? Yun. This is a 2011 Staccato, barakong barako, lalaking lalaki, mayabang ang dating, napakalupit, napakatikas, no? So, this is a competition unit, bagay na bagay sa mga lalaking lalaki talaga. Okay? No nonsense, dapat ang gagamit ito. Kung ikaw nagtitrip-trip ka lang, wag mo nang gamitin to, sayang lang, no? Bukod sa sayang lang, hindi mo mamamaximize. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na seryoso, naku po, para sa iyo talaga to. Okay? So, saan ba itong magazine na to? Bakit may kakalat-kalat? Okay? So, ngayon, review and unbox tayo. Diretso nung unit Ate Kerso. Okay, ang sinasabi ko kanina is itong unit na to ay out of the box, naka-upgrade dalawa lang. Naka-upgrade optic, naka-upgrade ang magwell. Ngayon, in-upgrade natin. Ang dami! Fixed outer barrel, fine-tuning, trigger job, hammer protection pad, hop-up rubber, at saka enhanced nozzle. Okay? So, expected nyo na kung malakas ng unit na to, dun sa stock, mas malakas tong hawak ko dahil upgraded po ito. Mas matipid dahil upgraded po. Mas matibay dahil upgraded. Mas tatagal sa'yo kasi upgraded. Okay? Hindi ko sinasabing mahina yung hindi upgraded, pero parang ganun na nga. Okay? So, ngayon, kunin natin ang unit, Acne Magazine. Okay, kunin natin yung unit, spray po tayo sa slide stopper. Lagi kong sinasabi yan, isprayan natin ng slide stopper at ang nozzle. Para ano yan, big man? Para po yung unit ninyo tumagal. Okay, then, release, then, rest. Okay. Meron po siyang beaver tail. Ang beaver tail, you need to press this with your palm para pumutok. Without pressing the beaver tail, hindi puputok yan. Ngayon, meron rin siyang ambidextrous na safe. Dahil kanan ako, kanan lang, kawit-kawit. Okay, kung kaliwete ka, kawit. Okay? So, yan. Ready na to. Ngayon, kunin natin yung magazine. Ang magazine is high kappa. Press the valve, then spray. Sa ilalim, spray din. Okay, ngayon kunin natin ng 12 kg na gas. Yun lang mga RSA pa. 12 kg compatible to. Okay? So, kunin natin 12 kg na gas. Upside down, then nozzle, press down. Okay. So, 2 seconds lang. Actually, wala pa nga 2 seconds eh. Bakit? Bakit, big man? Ito pong unit na to kasi napakatipid, napakasarap gamitin. Okay? So, ngayon, lagay tayo ng 0.20 grams dahil request ng ating ka-airsoft, Justin Jimeno, House of Representative, i-chrono test. Gusto niya, yung unit niya malakas. Ngayon, bossing, pinagbigyan kita. Tignan natin. Hatakin to pababa. Then, place your right thumb here, all the way, hatak, dire-diretso. Hold it tight. Kailangan hindi mo mabitawan. Pump po tayo ng bilis. Yung isa kong reloader, parang nasira. Oo. Tingnan mo, hindi nakakapag-pump. O, diba? Tingnan mo mamaya kung ano nasira. Okay? So, ito na yung magazine. Hindi ko na gano'n pupunin. Maximum rounds na pwedeng ilagay is 27. Pero huwag natin masyadong punin. Video muna, chrono.
Okay? Okay mga Airsoft, this is the 2011 Staccato 5.1 upgraded version. Firing natin. Chrono. ...466 FPS. Chrono. 461 FPS. Chrono. 458 FPS. Halimaw, napakaganda, napakalakas. Ayan, kita nyo naman ha, 466. Mga Airsoft, 466. Aircon pa dito. Aircon dito sa shop. Alam nyo naman na pag aircon, bawas ang FPS, bawas ang lakas. Okay? Dinadagdagan ko lang ng bala kasi para makakapag-fire tayo. Pag nakakrono, pag kinokrono natin, dapat nasa mainit tayo. Kaya lang, malamig dito sa shop eh. Wala tayong magagawa. So, 466, baka nga nasa 470 something pa yun eh. Kaya lang, malamig po yung buga ng aircon. Okay? Ngayon po, pasok, kasa. Ready to fire. Firing! Open slide. Kasi po wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Unit po natin, going sa House of Representative kay Sir Justin Jimeno. Bossing, ito na po yung unit mo. Ready na po for Lala Move. Grabe to, hindi ko expected na ganun kalakas, kataas ang FPS nito. Grabe, napakasarap gamitin nito. Okay? So, mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft, pati po sa inyo ng inyong lingkod. Big man.